Hello, ako nga po pala si Luis Jambi Mangrubang at ang itatakil po natin ngayong araw ay ang Lucas 1 verse 19. Sumagot ang anghel, "Ako'y si Gabriel na naglilingkod sa Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito." Madako naman po tayo sa prayer. Lord, maraming salamat Lord sa araw na to, Lord. Naway may mapulot po kaming aral. Sana po marami po kaming matutunan sa ngayong araw na to, Lord. And thank you, Lord, sa panibagong araw at panibagong buhay, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, Lord. Madako naman po tayo sa Lucas 1:9 verse 19. Ikwento ni Zacarias, isang British na naglilingkod sa templo na binibisita ang anghel na si Gabriel. Pangyayari na ito ay nagtataglay ng mahalagang aral tungkol sa kapangyarihan ng faith and obedience. Ang tugon ni Zacarias ay sa mensahe ng anghel ay ang nagsisilbing inspirasyon para sa mga mananampalataya ngayon, na nagpapaalala sa atin ng mga pagpapaalala nagmumula sa pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Una, may nagdududa si Zacarias nang magpakita si Gabriel kay Zacarias na dinala niya ang balita ng asawa ni Zacarias na si Elizabeth ay naglilihi at manganganak ng isang lalaki na tinatawag na si Juan. Gayunman, nag-alinlangan si Zacarias sa mga salita ng anghel. Pag nag-alinlangan kung paano ito magiging posible dahil sila ay kanyang asawa ay matanda na. So ang pagdududa ni Zacarias ay nagmumula sa kanyang bilang isang tao na kawalan ng kakayanan na maunawaan ang kanyang gawin ng Diyos. Pangalawa is, bilang tugon ng pagdududa ni Zacarias, ipinapahayag ni Gabriel na siya ay isinugo ng Diyos at tumayo sa kanyang harapan. Tiniyak ni Gabriel kay Zacarias na kanyang mga salita ay magkakatotoo. Ngunit dahil sa kanyang kawalan ng pananampalataya, si Zacarias ay hindi makakapagsalita hanggang sa matupad ang prophecy. Pangatlo, ang kawalan ng kakayahan ni Zacarias na magsalita ay nagsilbing pisikal na paalala ng kanyang pagdududa at isang aral sa pagpapakumbaba na nagbigay ito ng kanyang mga panahon na napag-isipan ng kanyang kawalan ng pananampalataya at lumago sa pagtitiwala at pagsunod sa plano ng Diyos. Pangapat, sa buong pagbubuntis ni Elizabeth, lumakas ang pananampalataya ni Zacarias. Nang ipanganak ang kanilang anak, nanumbalik ang tinig ni Zacarias na at purihan ng Diyos sa pamamagitan ng magandang awit ng pasasalamat, at pumubagong ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya at pagsunod. So dahil lang pagdududa ni Zacarias ay napalitan ng matibay na pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, bilang isang Kristiyano, tayo ay magtiwala sa perfect time ng Diyos. Sina Zacarias at Elizabeth ay naghahangad ng isang bata sa loob ng maraming taon, ngunit ang plano na ito ay Diyos ay natupad sa perpektong panahon, at dapat tayo magtiwala sa oras ng Diyos ay laging perpekto, kaya't na hindi ito naayon sa ating sariling mga hangarin. Pangalawa, ang pag-alinlangan ni Zacarias sa simula ay umahadang sa kanyang ganap sa pagtanggap sa plano ng Diyos. Dapat nating matutunang pagtagumpayan ang ating mga pagdududa at maniwala sa mga pangakong sinasabi ng Diyos para sa atin sa ating buhay, dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. At panghuli, sa pagsunod ni Zacarias sa utos ng Diyos,
utos ng Diyos sa pangalan ng kanyang anak na si Juan ay may mahalagang papel sa pagtutupad ng plano ng Diyos. Ang pagsunod ay nagbubukas ng pinto para sa mga pagpapaalala ng Diyos at nagpahintulot sa kanyang mga layunin na may sa katuparan sa pamamagitan natin. Ang kwento ay naipagtagpo ni Zacarias kay Anghel Gabriel sa Lucas 1 verse 19 ay nagtuturo sa atin na kahalagahan ng pananampalataya at pagsunod. Ang pagdududa ni Zacarias ay napalitan ng hindi natitinag na pagtitiwala na humantong sa katuparan ng mga pangako ng Diyos sa kanyang buhay. So bilang mga pananampalataya, tinatawag tayong magtiwala sa panahon ng Diyos, madaig ang pag-aalinlangan at lumakad sa pagsunod at alam na siya ay tapat na tuparin ang kanyang mga plano para sa atin. Yun na po, maraming salamat. Madakon man po tayo sa closing prayer. Lord, maraming salamat, Lord, sa araw po na napulot namin, Lord, na may mabigyan to ng daan para sa amin, Lord. And Lord, salamat po dahil sa binigay niyong aral para sa amin, Lord. And thank you, Lord, sa napulot naming aral ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord.